tunay na Diyos, kayo ang Diyos na dakila, Panginoon, and you never cease to amaze us, Lord God. Tunay nga na kayo ang Diyos na kahanga-hanga, and you reign forevermore, Lord. Dalangin namin na patuloy niyo po kaming samahan sa aming pakikinig ng inyong salita. Kami po ay inyong gabayan, Panginoon. May lend us your wisdom and your understanding, Lord God. At sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng papurit pasasalamat. Ito ang aming dalangin sa ngalan ng aming Panginoon na si Jesus. Romans 9:15. Sapagkat ganito ang sabi niya, sabi ng Diyos kay Moses, mahahabag ako sa nais kong kahabagan at maaawa ako sa nais kong kaawaan. Have an open mind. Father, we dedicate this day to you, our time, our hearts. May you continue to bless us, Father, as we glorify you and as we seek your truth, your wisdom. Let your voice be heard. Kayo ang nais naming marinig, kayo po ang mangaral. Katotohanan nyo ang maging lakas at pagkain ng aming espiritu. Cleanse us, empower us to understand your message, and may your name be glorified. We thank you and honor you in the name of Jesus, your Son, our Lord, our friend. Amen. Luke 22:8-13. Inutusan ni Jesus sina Pedro at Juan, lumakad na kayo at ihanda ninyo ang ating hapunang Pampaskwa. Saan po ninyo nais na maghanda kami? Tanong nila. Sumagot siya, pumunta kayo sa lungsod, may masasalubong kayong lalaki na may dalang isang banga ng tubig. Sundan niyo siya sa bahay na kanyang papasukan. Sabihin niyo sa may-ari ng bahay, ipinatatanong po ng guro kung saan ang silid na maaaring magamit niya at ng kanyang mga alagad para sa hapunang Pangpaskwa. Ipapakita niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na may nakahanda ng kagamitan. Doon kayo maghanda. Lumakad sila at natagpuan ang lahat ng iyon sa sinabi ni Jesus. At inihanda nila ang hapunang Pampaskwa. One of the most, or if not the most, celebrated dinners of all time, what we would call later the Lord's Supper, was about to happen. At isa-isahin natin, balikan natin ang mga detalye. Luke 22:8, Jesus said to Peter and John, go and prepare the Passover meal for us to eat. It was a tradition. It was a very important meal. It was to become the most celebrated meal of all. We call the Lord's Supper. Verse 9, but they asked, where do you want us to prepare it? These people had no place in Jerusalem. This was the big city. They were from the province. They were from Galilee. So there was no place for them in Jerusalem, as there was no place in Bethlehem for Jesus. Laging walang lugar para kay Jesus. Nung isisilang, walang lugar sa Bethlehem. Ngayon na naman, magkakaroon ng napakahalagang gawain. Wala pa rin silang sariling lugar. Luke 22:10, Jesus told them, as you go into the city, you will meet a man carrying a jar of water. Now, this very important detail can slip very easily through our minds. But it was unusual for men to carry water jars. In all ancient societies, it was a female thing. It was the women who fetched water using earthen jars. Kahit sa atin, may mga sayo tayo ng mga kalinga, may mga patong-patong na palayok sa ulo ng mga babae. Maging ang alamat ng kalamba, babae yung may dala ng banga. Maging yung kantang nabasag ang banga. Lahat ng mga ancient tribes, it was the women who carried water, or who carried jars of water. Now, Jesus said, as you enter the city, you will meet a man carrying a jar of water. It was most unusual. A man carrying a jar of water was not the norm. In fact, kung hindi yun unusual, paano magiging palatandaan kung libo-libo yung mga lalaki may hawak na jar doon? Paano nila malalaman kung saan susundan? That alone tells us that this was rather a very unusual situation. And Jesus goes on, Luke 22 verse 10, follow him into the house. So sundan ang lalaking may sunong-sunong na banga.
Jesus instructs his disciples to follow this unusual man. In verse 11, and say to the owner, our teacher wants to know where he can eat the Passover meal with his disciples. So this water jar man would lead them to the house owner, to a big blessing, the space, the place where they could have all the privacy to do this very important meal. Verse 12, Jesus goes on, the owner will take you upstairs and show you a large room ready for you to use. Prepare the meal there. The all-important supper could now go on as planned. Verse 13, Peter and John left. They found everything as Jesus had told them, and they prepared the Passover meal. Note the obedience of Jesus and following the water jar man, then the house owner, then the dinner could be on track. The man carrying the jar of water, the unusual man, was in God's mind. It was part of God's plan, and he was God's intended instrument. What are the many, or some of the many lessons that we can glean from this little detail of the story? Follow Jesus even when his command seems unusual. Kakaiba eh. Kakaiba rin yung susundan nila. Sumunod sila. May nangyari dahil sa pagsunod nila. Another very important aspect of the story is that Jesus can affirm and call anyone to serve, even the unconventional. A man carrying a jar of water. A man doing what usually was reserved for women to do. It was an unexpected detail in the story, but Jesus, or the Father in heaven, could use anyone they want to use. Kaya sabi, I will have mercy on whom I will have mercy. I will be gracious on whom I will be gracious. I will choose an instrument that I will choose. There's a lot of this kind of examples in the Bible. For instance, there were 5,000 men, not to count the women and the children who had to be fed. Where did the food come from? What was the source of the food? A very, very unlikely source. A poor boy, a poor shepherd that provided 2 fish and 5 loaves of bread. Unlikely. If you're going to look for somebody, a candidate who might be the source of blessing, of food, of supply, you wouldn't think of this boy. But he was the one who was used. A raven was used by God to feed Elijah. Nung si Propetang Elias ay umalis sa bayan, nagtago doon sa mga kagubatan, wala namang pagkain. In fact, merong famine all over the land. The Lord sent food to the prophet through the mouth of ravens. Ravens were considered unclean. Self-respecting Israelites would never touch the bird and much less eat anything that was already between the beaks of this bird. Paano sila kakain ng isang uri ng pagkain na kagat-kagat ng ibon called unclean? But the prophet was fed by God through what was considered an unclean bird. When the Hebrews were trying to spy on the land that they would conquer, and the authority of that land, the government realized they were there and were looking for them, a prostitute named Rahab hid them and saved them from the army of the king. A most unlikely instrument of blessing. But in fact, this prostitute Rahab would be saved among very few when that city was going to fall, and she even became a great-great-grandmother of the Lord Jesus. She was in his family tree. A very prominent, very powerful, distinguished man, Naaman, needed cleansing because he was leprous. A slave girl prescribed the healing. Not any of the doctors, the renowned physicians of his country could minister to him. A slave girl gave him the idea how he could be healed. And of all people, considered not so important during the times of Jesus, a woman was the first to see the resurrected Jesus. Magdalene discovered the resurrection.
And I can go on and on and on. Para lang sabihin sa atin na God uses whoever He likes to use. Whether or not they are above or below our expectations and our standards, God uses whom He uses. 1 Corinthians 1:27. But God chose the foolish things of this world to shame the wise. He chose the weak things of this world to put the powerful to shame. So, if you were that unusual or undeserving instrument of God, obey and serve anyway. Hanggang ngayon, maraming tao, pag sinabi mo, maglingkod ka sa Panginoon, magkaroon ka ng ganitong ministry, magkaroon ka ng ganitong area of service, hindi po ako deserving, hindi po ako bagay, kung pangit ang boses ko, ang itsura ko ganito, ganitong background ko, isa po akong maruming babae, blah, 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 kung ano-ano mga drama. But if God calls you, say yes. Punong-puno tayo ng ganong mga example. And if you were called by Jesus to follow, to submit to the ministration of the unusual, the undeserving, follow anyway. Hindi tayo dapat sobrang seselan to the point na Diyos na ang nagsasabi, tayo pa yung tumatanggi. The unusual, the special could lead, could bring you to the next higher level of your calling. Like this man carrying the water jug, who was to be considered very unusual, but he led the disciples anyway to the house owner. Do not miss out on blessings. Do not be too squeamish. Do not be limited by traditional propriety. Huwag tularan ang mga sobrang masyaselan na Levites noong unang panahon at mga Pharisees ng panahon ni Jesus. Sila man, sabi nila sa mga disipulo, bakit nakikisalo sa pagkain ng inyong amo, ha? Bakit sumasali siya sa mga drunkards, sa mga tax collectors, sa mga sinners? At sabi ni Jesus, ano nakakataka doon? I am a friend of tax collectors and sinners. Nagtataka yung mga Pharisees, bakit kayo pinapayagan ng amo nyo na si Jesus na kumain ng hindi naghihinaw ng kamay, hindi naguhugas? Sabi ni Jesus, hindi yung pumapasok sa bibig ang mahalaga, kundi yung lumalabas sa mga salita. Ang daming beses na ipinakita na yung mga pagmamalinis ninyo, yung mga cleanliness nyo, yung mga rituals ninyo na yan ang nagpapatigas ng inyong puso, yan ang naglalayo sa inyo sa mga kapuspalad, at yan ang nagdi-disqualify sa inyo para kayo mabless. Suriin ang pakikipagkapwa ni Jesus sa mga rejects ng lipunan. Suriin kung paano ang mga batas ng Israel ay isinaisang tabi ni Jesus para siya maging mabait, mabuti, mapag-ibig at mapagkalinga sa mga tao. Nung ang mga apostol ay sila na lamang ang namamahala sa gawain ng Panginoon dahil si Jesus ay umalis na sa lupa, marami pang hindi malinaw sa kanila. Because the original Christians were first Jews, then when Gentiles began to become Christians, the Jewish Christians insisted that the Gentile people who were becoming Christians should become Jewish first. At kahit Kristiyano na sila at ipinakita ni Jesus kung paano sila makikipagbabutihan, makikisangkot, makikipag-isa sa mga hindi Hudyo, itong mga Hudyong Kristiyano bumalik sa pagka-Hudyo at ayaw nilang makisalamuha sa mga Hentil. Kaya nung nabalitaan nila na si Pedro ay pumunta sa bahay ni Cornelius, pinagalitan nila. Hindi kasi sila pumapasok sa bahay ng mga Gentiles. At lalong-lalo naman na kahit naglalakad sila sa lansangan, pag may bahay ng Gentile na yung anino ng bahay ay nasa kalsada, dadaan sila sa iba para hindi sila dumaan sa ilalim ng anino ng bahay ng Gentile. Kaya kahit pinagkakaguluhan nila si Jesus nung nililitis, nung dinala sa bahay ni Pilate, nag-iisa si Jesus because none of the squeamish Jewish leaders would enter the house of Pilate because it was the house of a Gentile. Sa kanila, holiness means separation from everybody else. And technically, that's what holiness means, to be separate. At sobrang nilang in-exaggerate yung separation na yon. At yun ay binrake ni Jesus, sinira ni Jesus yung mga pader na nagse-separate sa mga tao. Kaya meron siya mga women disciples, ang mga babae noon puwera, ang mga bata, kinalong niya, ang mga bata noon puwera.
Yung bleeding woman, hinayaan niyang makahipo sa kanya. Samantalang if you were bleeding, you were unclean. And even the table or the chair or the bed you sat on cannot be sat on by others for one day because even that material object becomes unclean. All of that were broken by Jesus to bring a fresh, a loving reading of God's law. Acts 11, 1-9. Nabalitaan ng mga apostol at ng mga kapatid sa buong Judea na may mga hentil na tumanggap na rin sa salita ng Diyos. Hindi dapat good news. Kaya nang si Pedro ay pumunta sa Jerusalem, tinuligsa siya ng mga kapatid na naniniwalang dapat tuliin ang mga hentil. Bakit ka pumasok sa bahay ng mga dituling hentil at nakisalo pa sa kanila? Tanong nila. Kaya't isinalay sa kanila ni Pedro ang buong pangyayari. Ang nakaraan. Sabi ni Pedro, ako'y nasa lungsod ng Joppa at nananalangin ng magkaroon ako ng isang pangitain. Mula sa langit ay ibinaba sa kinaroroonan ko ang isang tila malaking kumot na nakabitin sa 4 na sulok. Pinagbasdan ko ito mabuti at nakita ko roon ng iba't ibang uri ng hayop. Lumalakad, gumagapang sa lupa, mababangis, at mga lumilipad. In other words, lahat ng bawal kainin ng mga Hudyo nasa loob ng balutan. Pagkatapos ay narinig ko ang isang tinig na nag-utos, Pedro, tumayo ka, magkatay ka, at kumain. Subalit sumagot ako, hindi ko po magagawa yan. Panginoon, hindi ako kumakain ng anumang marumi o di karapat-dapat sa akin. Muli kong narinig ang tinig mula sa langit, huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. Napakalinaw. Yung mga ipinagbabawal sa kanilang kainin, unclean, ipinakitang lahat sa kanya at sabi niya, oh, ito ngayon ang iyong menu. Kumain ka. Naku, hindi ko po magagawa yan, Lord. Isa po akong Hudyo. Hindi ko kayang kumain ng marumi. Sabi ng Diyos, anong marumi? Ako na nga nagsasabi sa'yo kumain ka, di ibig sabihin nilinis ko na yan. Narurumihan ka pa rin? Mas maselan ka pa sa akin? Mas malinis ka pa sa Diyos ngayon? Yun ang napakalinaw na mensahe. Na inalis na ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus ang lahat ng mga ganung bawal-bawal. There was a time when such traditions, such laws were very effective, especially when the laws were developed, when the written scripture, as the Jewish people got to know them, were being composed in Babylon. Because all the civilizations were in Babylon, the Israelites were very particular about being separate because they wanted to be distinct, remain distinct, so that they could go back to Jerusalem and resume their civilization after they are released by Nebuchadnezzar. In those times, it was very important to be separate. Kaya ang kanilang mga developed na mga Sabat, hindi ka pwedeng maglakad ng ganong kalayo sa Sabat. Therefore, yung Sabat kasi ang official holiday sa kaharian ng ni Nebuchadnezzar, kung saan all of these people were captives actually. So hindi ka pwedeng lumayo sa bahay mo, hindi ka pwedeng mabutihan, dumalaw sa bahay ng ibang lahi, ibang bayan. Tapos hiniwalay nila yung mga pagkain ng mga Hudyo. Ito lang pwede mo kainin, ito pwede mo kainin. Lahat ng paborito ng mga ibang civilization, ng mga Gentiles. Therefore, hindi ka pwede pupunta sa bahay nila para makikain doon. At hindi ka pwede mag-imbita ng mga Gentiles sa bahay mo para kumain din sa iyo. Kasi iba pagkain nila, iba pagkain mo. Hiniwalay ng mga pare ng Israel ang kanilang mga kababayan. But that was well over and done nung panahon ng Jesus. Nakabalik na sila sa kanilang bayan, malinaw na ang kanilang identity, nakasulat ang kanilang scriptures, hindi na sila malilito about their identity. And so Jesus says, you can now do away with all these things. There's only one command that I leave you, and that is to love. In Genesis, the book of Galatians is very, very clear about how, through Jesus, God had set the people of Israel from the law, especially those who have become Christians. Pero yung iba, hindi pa nila naiintindihan yun, lalo nung panahon ni Pedro. Pero ngayon, dapat intindi na natin yan. Yung kalituhan ng mga first century Christians, hindi na dapat nating kalituhan ngayon.
Huwag maging maselan sa pagkain ayon sa Jewish scriptures. Pero magtataka ka hanggang ngayon, sa panahon na ito, marami pang mga sekta, ang laking issue yung pagkain na yan, kung anong pwedeng kainin, anong hindi. Samantalang yan ay binuwag na ni Jesus. Huwag maging holy or separate in the context of the Pharisees, that you separate yourself from everyone else just because you want to maintain your outward cleanliness. Kaya sabi ni Jesus, woe to you, Pharisees! You are clean like tombs, whitewashed on the outside, but inside you are full of rotten bones. Sabi niya, ang galing-galing yung mapagkunwari, maglinis-linisan, pero ang dudumi ng inyong mga budhi. You travel over land and sea to win a single convert, and when you have done so, you turn him into a son of hell, twice as bad as you are. Yan ang mga sinasabi ni Jesus tungkol sa mga laws na yon. Pero itong kwento ni Pedro, sabi niya, paano kung hindi pupunta sa bahay ni Cornelius? Ito yung nakita kong vision. Wala na daw marumi. Tapos pagising ko mula sa aking pangitain, may mga tao doon sa tarangkahan, kumakatok, hinahanap ako, ipinasusundo daw ako ni Cornelius, isang Roman officer na tumatawag sa Diyos at gusto niyang maliwanagan ang katuruan tungkol kay Jesus. So nagpunta ako. Wala naman doon hotel, siyempre. Doon ako sa bahay niya natulog. Doon ako kumain. Kasi nga, ipinakita na nung pangitain galing sa langit na pwede ko na itong gawin. Wala nang ganong divisions, wala nang ganong unclean. At dahil nagturo si Pedro, tinanggap nila ang buong katuruan, and that was just one of the few occasions when there was speaking in tongues. Ipinakita ng Diyos na ang nangyari sa Jerusalem ng Day of Pentecost, ang nangyari sa isa pang area, ay nangyari rin sa bahay ni Cornelius. The Holy Spirit descended and everybody there spoke in tongues. Not something that you have to do every day or every week, but it was a sign that the same God that visited them the day of Pentecost in Jerusalem is the same God that was visiting the house of Cornelius. So yung diferensya ng Jew at saka Gentile binuwag, heaven was democratized, it became available, reachable to all. Kaya ano pa yung mga bawal-bawal, ano pa yung mga unclean-unclean? So ipinapakita lagi dito mga kapatid na dapat na huwag kang sobrang maselan. Baka mas maselan ka pa sa Diyos. Sobra ka pang separate kesa sa Diyos. Si Jesus nga na nagmula sa langit, bumaba sa lupa para mawala yung separation ng God and people. Tapos ikaw naman walang inaatupag kundi mag-separate. Pag pinili ka ng Diyos, tinawag ka ng Diyos, sumunod ka. Kulang ka man sa iyong pagtingin. Pag may tinawag at pinili ang Diyos para sundan natin at pakinggan, sundan siya, hindi dahil sa puno siya o kulang siya, kundi dahil ginagamit siya ng Diyos. Romans 9:15, the Lord told Moses that He has pity and mercy on anyone He wants to. Kung minsan sa pagiging sobra natin maselan, mapili, hindi tuloy tayo nabe-bless. At hindi tayo nagiging blessing sa iba. The Lord can and will use anyone He wants to. Si Pablo lang, muntik na siyang maging biktima rin ng ganitong selan. Nung kinausap siya ng Panginoon, on his way to Damascus, he fell from his horse and became blind, that he was led into the city as a blind man, and he was blind for 3 days and 3 nights. And then God talked to somebody to minister to him to end his period of blindness. Acts 10:9-15. Sa Damasco ay may isang alagad na ang pangalan ay Ananias. Tinawag siya ng Panginoon, Ananias. Ano po yun, Panginoon? Tugon niya, pumunta ka sa kalyeng tinatawag na Tuwid sa bahay ni Judas at ipagtanong mo ang isang lalaking ang pangalay Saulo. Saul was the old name of Paul. Siya'y nananalangin ngayon. Sa isang pangitain, nakita kanyang pumasok sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay upang siya'y makakitang muli. So sabi ng Panginoon dito kay Ananias, si Saul nandyan ngayon sa ganung bahay, sa ganung address, pumunta ka dahil nakita na niya ngayon mismo sa kanyang panalangin, napupunta ka, papatungan mo ng kamay ang kanyang ulo at siya ay makakakita.
Sumagot si Ananias, Panginoon, marami na po akong nabalitaan tungkol sa taong to at sa mga kasamaang ginawa niya sa inyong mga hinirang sa Jerusalem. At naparito siya sa Damasco, taglay ang kapangyarihang galing sa mga punong pari ng mga Hudyo upang dakpin ang lahat ng tumatawag sa inyong pangalan. Inado mo, sabi niya, bakit ko naman po gagawin yan? Baka ako unang madakip. Bakit natin bibigyan ng mata, ng vision, ng sight, yung taong masama ang balak laban sa inyong mga anak? Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka ron, sapagkat siya'y pinili ko upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hentil, sa mga hari, at sa mga anak ng Israel. Kaya huwag ka na makipagtalo. Huwag mo nang sabihin mamamatay tao si Paul. Huwag mo nang sabihin na siya ay hindi bagay. Ay siya ang pinili ko. Very clearly, do not stay away from and do not reject people that God chooses to serve Him. And how will you know that God chooses people to serve Him? You will know them by their fruits. May bunga, mabunga, at ikaw, bunga rin, tinatablang ka rin ng kanyang ministration. Ano man siya, prayer leader, Bible study teacher, singer, pastor, preacher. Malalaman mo sila sa kanilang bunga. Kung namumunga at kung maayos ang bunga sa tinuturuan. And do not stay away from and reject God's calling to you because you consider yourself unworthy. Maraming mga tao, napakadakila sana na magiging paglilingkod, magiging kapaki-pakinabang, kaya lang they think so lowly of themselves. Iniisip nila hindi sila karapat-dapat, may kapintasan, may nakaraan, may kulang. Hindi ka naman ginagamit dahil perfect ka kasi kung perfect yung gagamitin, walang qualified. Pero kung tinatawag ka, sumunod ka. At kung may tinawag na pinapasunod ka naman, di sumunod ka tulad ng susunod ka sa lalaking may dalang banga, kahit ma-weirdan ka sa idea na may lalaking may sunong na banga. Do not let ancient Jewish squeamishness stop you from being blessed and from being a blessing. In other words, to be blessed and to be a blessing, have an open mind. Keep an open mind. Kung pakakainin ka ng Panginoon tulad ng pagpapakain sa propeta ang nagdadala mga uwak, unclean birds, huwag mo nang isipin na unclean yung nagdala, kainin mo na lang yung dala. Meron pang mga, Pastor, bakit po kumakanta yung babaeng yun? Di po ba may kasalanan siya? Pakinggan mo na lang yung kanta. Mabless ka sa kanta niya at huwag mo nang kalkalin yung buhay niya. Bakit po yung Sunday school teacher namin? Galing po yan sa ibang church eh. May bad record yun. Ngayon, pag nagtuturo sa'yo, nabe-bless ka ba? Mahusay ba magturo? Opo. Huwag mo na pakialaman yung nakaranong tao. Kaya maselan. O sige, uwak na siya kung uwak. Dinadalang ka ng pagkain. Di kainin mo, ikakabuti mo eh. Huwag mo nang palitan yung pagka-uwak niya. Diyos nga nagpadala doon sa uwak eh. Tanggalin natin yung mga ugali ng mga Fariseo. Tanggalin natin yung mga ugali ng mga Levites ng unang panahon na napaka-physical sa kanilang ibig sabihin ng cleanliness. Wala namang papasa kung yun ang ating paiiralin. Traditions, some laws were effective only in their time, in their place, in their context. Kahit sa pagbabasa ng Biblia, you are reading history. You're also reading current events, if you like to make it, and if you can make it current in your life today. Yes, of course, it will be current to be relevant. But definitely there are aspects of the Old Testament, even of the New Testament, na talagang should already be considered history. It was effective during that time. Kaya pati si Jesus maraming pinalitan. Kasi yung pinagbabasihan nila ng mga tradisyon during the time of Jesus was already 2,000-3,000 years old. And during the time of the Lord, I mean, you have heard that it was said. Now I'm telling you it's like this. You have had this kind of interpretation. Now I'm telling you, interpret it this way. Because ina-upgrade niya, ina-update niya yung reality, the unchanging character of God geared to the times in application and in interpretation.
Kaya mahalaga na ganun. Huwag mong ipako yung sarili mo sa lahat ng nababasa mong tanda-tandang mga kaugalian na hindi na uso sa panahon. Halimbawa, o si Noah pinagawa ng sasakyang pandagat, gagawa ka rin. Katulad ng napakalaking issue ng unleavened bread ng Lord's Supper. Ang totoo, ang hindi batid ng marami at pinalalampas-lampasan ng mata nila, yung kinain na tinapay sa Lord's Supper nila Jesus, hindi unleavened. It was an ordinary loaf. May lebedura. Yun yung Greek word na ginamit. Yung tinapay na ginamit nila, the ordinary bread, it was not the unleavened bread. So even the Lord's Supper, the elements of the Passover meal was changed by Jesus. The Lord's Supper was already using a different element. Hindi na yung unleavened bread. Pero ngayon, pinag-aaway-awayan, dapat unleavened bread, dapat ganun. Not appreciating the fact that the actual Lord's Supper used ordinary loaf. So marami tayong misunderstanding sa Scripture, kaya tayo hirap. Kaya tayo kuminsan nagpapahirap sa ating kapwa. Romans 12:2 says, be changed by the renewing of your heart. Ano sa ating mga kasalanan, sa ating mga kalinisan, sa ating mga pag-reject sa mga iniisip nating mga hindi karapat-dapat, marumi, ang dapat nating pag-isipang muli para mabless tayo ng gusto. Para makasunod tayo dun sa mga pinapasundan sa atin na sa tingin natin hindi karapat-dapat, pero yun ang inilalagay ng Panginoon. At para tayo mismo, kung tinatawag ng Panginoon sa paglilingkod ay sumunod, hindi nag-aalinlangan dahil iniisip natin hindi tayo karapat-dapat. Wala kahit sinong karapat-dapat. Pero ang pagsunod, lalo't ikaw ang tinatawag ng Diyos, ang mahalaga. Ano ang ibig sabihin sa atin ang kwentong ito? Sino ang lalaking may dalang banga? Unusual, kakaiba. Pero pinilit ginamit ng Panginoon para pasundin sa kanya yung mga disipulo. Sino? Yung bata na sa kanyang kahirapan ay siya pa ang naging daan para magpakain ng 5,000 lalaki, not to count the women and the children. Sino yung uwak na sa kanyang karumihan, sa tingin ng mga Israelites, ginamit ng Diyos para magpakain ng propeta? Marami pa yan. Isang babaeng balo na may konti nilang isang dakot na harina, lulutuin niya para huling kainan nila ng kanyang anak at mamamatay na sila dahil mayroong famine. Siya pa ang ginamit ng Diyos para pakainin yung propeta all throughout the famine. God uses whom God chooses. Dapat sensitive tayo doon. Huwag tayong maselan at tanggapin natin yung blessing. Especially tayo mismo mga kapatid. Huwag kayong tumanggi sa tawag ng Panginoon na maging productive, maging useful, maging instrument dahil lang hindi sapat sa inyong paningin ang inyong sarili. Diyos ang nakakaalam. And when God calls you, obey. Dear Lord, turuan niyo po kami sa mga simpleng example na ito at kwento. Kung paano namin pipiliin ang susundin, kung paano kami, Panginoon, makakalaya mula sa mga natanim sa utak namin ng mga kasalanan na hindi na pala karapat-dapat na pairalin pa. And give us the wisdom, Lord, to know kung alin yung mga dapat pa talagang pairalin. Ipakita nyo sa amin ang mga nawawala sa aming spiritual blessing and other types of blessing sa pagiging separatist ng utak namin, sa pagiging sobrang mapili, sa sobrang pagiging maselan. Teach us, Lord, in a personal way, kung anong kahulugan ng kwentong ito sa aming buhay. Pagbulay-bulayan natin mga kapatid, kung sino tayo sa mga kwentong ito at kung anong leksyon na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Ito.
at manalangin. Our most heavenly gracious Father, you are awesome, amazing. You are powerful, incomparable God. Salamat po, ikaw po ang aming Diyos. Thank you for your love. Salamat sa aming maganda at mayamang bansa. Ito lang po ang aming bansa at salamat din po sa aming mga kapatid. Salamat po sa aming kapulungang day by day, sa aming Pastor Ed at mga manggagawa, sa mga umaawit, sumasayaw, na nagpapaalab ng aming pagsamba at pagpupuri. Teach us, O Lord, to have an open mind so that we can be blessed. Teach us to obey. Salamat po sa masaya at malulungkot na nangyayari sa aming buhay. Siya nga pala po, masarap po sumamba sa bagong ceiling fans. Thank you, Lord. We bring to you our offering of worship and praise. Hindi po ito sapat sa mga biyaya na ibinibigay mo. Nawa, kalugdan mo po ang pagbabalik namin sa pamamagitan ng aming gifts, pledges, tithes, and offering. At sa pagtayo namin ngayon upang ialay ang aming handog, malugod ka nawa sa mga handog namin na galing din sa iyo. Sa puso ko'y tingin, isasalamat na hatid. Upang salita niyo ay palaganapin, mapalawak ang makalaki na gawain. Ang tinig na umaawit, papuri ang inihahatid, isasalamat ang sinasabi, kagalakay walang patid. Saya ibinabalik mga biyayang galing sa langit, bunga ng mayaman ninyong pag-ibig. Ang aming alay, O Diyos, ay kagabi. Handog na pinakamainam ang aming dadalhin. Handog ito'y sa inyo din ang galing. Ang aming alay, O Diyos, ay tanggapin.